habang ang dugo ay dahan-dahang umaagos sa pagitan ng mga hita ni Valeriana sa malamig na semento ng Quiapo. Naririnig niya sa kabilang linya ang halakhak ng kanyang asawa. "Pabigat lang ang babaeng yan, Francine," sabi ni Seth habang isinusuot ang kwintas na binili ng pawis ni Wara. Dinurog ng katotohanan ng kanyang puso, ngunit sa gitna ng hapdi, isang panata ang isinilang. Sino nga ba ang tunay na may korona? Ang asawang itinago sa dilim o ang kabit na nagniningning sa nakaw na alahas? Abangan ang muling pagbangon ng isang inang hinamak. "Pabigat lang ang babaeng yan sa buhay ko, Francine. Isang anino na hindi ko maiwan-iwan dahil sa obligasyon." Ang boses ni Seth ay malamig pa, sa hanging dala ng habagat. Walang bakas ng pag-ibig o kahit katiting na respeto habang bumubulong sa kanyang telepono. "Huwag kang mag-alala. Ang kwintas na suot mo ay simbolo na ikaw ang tunay na nagmamay-ari ng oras ko. She's just a thaler, isang mananahi na hindi kailanman magiging bagay sa mundong kinagagalawan nating dalawa." Sa loob ng maliit at madilim na silid sa Quiapo, napatigil ang bawat himaymay ng laman ni Valeriana. Ang bawat salitang binitiwan ng kanyang asawa ay tila mga hiram na patalim na dahan-dahang humihiwa sa kanyang pagkatao. Nakayuko siya sa tapat ng kanyang lumang makina. Ang kanyang kanang kamay ay nakahawak pa rin sa gulong nito na unti-unting humihinto sa pag-ikot. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mas bingi pa kaysa sa malakas na pagbuhos ng ulan sa labas na humahampas sa kanilang kalawanging yero at lumilikha ng isang mabigat na ritmo ng kalungkutan. 8 buwan na ang dinadala ni Wara sa kanyang sinapupunan. Ang kanyang mga paa ay namamanas na sa labis na pagtayo at pagtatahi ng mga uniforme ng bata na tanging paraan niya upang makaipon ng pambayad sa kanyang nalalapit na panganganak. Sa bawat tusok ng karayom sa tela, ang tanging iniisip niya ay ang kinabukasan ng kanilang sanggol. Ngunit ang katotohanang katatapos lang niyang marinig ay mas masakit pa sa anumang hirap ng katawan. Ang kwintas na binabanggit ni Seth, ang makinang kimikislap sa leeg ng ibang babae, ay nagmula sa pinakamasakit na sakripisyo ni Wara. Ibinenta niya ang kaisa-isang pamanang makina ng kanyang yumaong ina, isang antik na kagamitang itinuring niyang kayamanan upang may maibigay na pondo kay Seth para sa kanilang wedding anniversary. Akala niya ay gagamitin yon ng asawa para sa kanilang kinabukasan, ngunit ginamit pala itong pambili ng palamuti para sa isang pagtataksil. Isang matalim na kirot ang biglang gumuhit mula sa kanyang balakang patungo sa kanyang puson. Napahawak si Wara. Sa gilid ng mesa ang kanyang mga daliri ay mariing bumaon sa kahoy habang ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. Ang pawis na malamig ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo, humahalo sa mga luhang hindi na niya napigilang dumaloy. Kinapa niya ang kanyang lumang cellphone sa ibabaw ng tumpok ng mga tela. Sa panginginig ng kanyang mga kamay, pinindot niya ang numero ni Seth. Sa kabilang silid, narinig niya ang pagtunog ng cellphone ng kanyang asawa. Ang liwanag nito ay sumilip sa ilalim ng pinto, isang maputlang anino sa gitna ng kadiliman. Ngunit sa halip na sagutin ang tawag, narinig ni Wara ang isang mahabang buntong hininga ng pagkairita. "Si Francine, ganyan siya lagi. Gagamitin ng bata. Gagamitin ang nararamdaman niya para lang itali ako sa bahay na ito," sabi ni Seth na may halong pandidiri bago tuluyang pinatay ang tawag. Ang tunay na boses ng kanyang asawa ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong mundo ni Wara. Hindi na nakayanan ng mga binti ni Wara ang bigat ng kanyang katawan at ang bigat ng kanyang nararamdaman. Dahan-dahan siyang napaatras hanggang sa maramdaman niya ang malamig at magaspang na semento sa kanyang likuran. Ang mangkok ng lugaw na inihanda niya para sa mga inang nagugutom sa kalsada na nakapatong sa maliit na silya ay nasagi ng kanyang siko. Ang mainit na likido ay tumapon sa sahig, humahalo sa baha ng ulan na nanunuot sa ilalim ng pintuan.
Bumagsak si Wara sa sahig. Ang kanyang isang kamay ay mahigpit na nakayakap sa kanyang malaking tiyan, habang ang isa naman ay nakasubsob sa malamig na simeto. Ang init ng tumapong lugaw ay humahapdi sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang hapdi sa kanyang dibdib. Habang ang kanyang paningin ay unti-unting nagdidilim, isang tanong ang pilit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasabay ng bawat tibok ng kanyang pusong tila bibitaw na sa pag-asa. Hanggang kailan kailangang manatiling bulag ang isang puso para sa isang pag-ibig na matagal na siyang kinalimutan? At sapat na ba ang korona ng pagiging ina upang takpan ang sugat ng isang babaeng itinuring na basahan sa sarili niyang tahanan? Ang amoy ng gamot at ang tila walang katapusang ingay ng mga gulong ng stretcher sa koridor ng pampublikong ospital ang unang bumungad sa malay-tao ni Valeriana. Ang puting kisame ay malabo sa kanyang paningin, tila nababalot ng makapal na hamog na nagmumula sa kanyang sariling mga luha. Nararamdaman niya ang malamig na likido na dumadaloy mula sa suwero patungo sa kanyang ugat, ngunit mas ramdam niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang mabigat na kirot sa kanyang puson na tila isang paalala ng kanyang malapit na pagsuko kagabi. Hindi ang mukha ni Seth ang bumungad sa kanya nang tuluyan niyang maidilat ang kanyang mga mata. Sa halip, ang figura ni Doña Celestina na nakasuot ng plansadong ternong kulay asul at may hawak na mamahaling bag ang nakatayo sa paanan ng kanyang kama. Ang presensya ng kanyang biyenan ay tila isang pader ng yelo na nagpalamig lalo sa loob ng ward na puno ng mga pasyente. Walang bakas ng pag-aalala sa mga mata ng matanda. Tila ba ang pagpunta roon ay isang abalang hindi niya nais gawin? Gising ka na pala. Ang bungad ni Doña Celestina, ang boses ay direkta at walang bahid ng lambing. Hindi man lang niya tinanong kung kumusta ang kalagayan ni Wara o ng sanggol sa loob ng kanyang sinapupunan. Sa halip, kinuha niya ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag at inilapag ito sa ibabaw ng kumot na tumatakip sa binti ni Wara. Iha, let's be practical here. Look at this place. Amoy pawis, siksikan, at kulang sa pasilidad. Ito ba ang buhay na gusto mo para sa apo ko? O baka naman ginagamit mo lang ang batang yan para manatili ka sa buhay ng anak ko? Ampayin mamaninan pa na mamatipti. Mama, nasaan po si Seth? Mahina ang boses ni Wara, halos pabulong na. Tila natatakot sa isasagot ng matanda. Isang mapait na ngiti ang sumilip sa mga labi ni Doña Celestina habang inaayos niya ang kanyang mamahaling singsing. Seth is busy, Wara. May napakahalagang charity event siyang kailangang puntahan kasama ang mga totoong business partners ng kumpanya. Hindi niya kayang iwan ang responsibilidad niya dahil lang sa dramang ito. Kaya ako na ang narito para ayusin ang lahat. Binuksan ng matanda ang folder at inilabas ang isang dokumento. Ito ay isang waiver, isang kasulatan na nagsasabing tatalikuran mo ang anumang karapatan sa ari-arian ng mga Alejandro at sa hinaharap, hindi mo gagamitin ang bata para humingi ng suporta sa amin. In exchange, babayaran namin ang lahat ng gastusin mo rito at bibigyan kita ng sapat na halaga para makapagsimula ka sa probinsya. Isipin mo ang anak mo, Wara. Huwag kang maging makasarili. Huwag mong gawing siyang sick o kadena ang tiyan mo para lang sa ambisyon mong maging mayaman. Ang bawat salita ay tila laso na dahan-dahang pumapasok sa puso ni Wara. Ang pangmamata ng biyanan ay hindi na bago, ngunit ang marinig na ang sariling anak ay itinuturing na instrumento lamang para sa pera, ay nagdulot ng isang kakaibang klase ng galit sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang muling paggalaw ng sanggol sa kanyang sinapupunan, isang mahinang sipa na tila nagsasabing, "Huwag, nanay. Hindi ko po ibebenta ang anak ko, mama." Ang sagot ni Wara, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tiyan sa ilalim ng kumot. Ang kanyang panginginig ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa matinding paninindigan
na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Makinig ka sa akin, Valeriana. Isang hamak na mananahi ka lang. Ang dugo ni Seth ay hindi dapat nababahiran ng kahirapan mo. Ang diin ni Doña Celestina habang idinidikit ang ballpen sa kamay ni Wara. Pirmahan mo na ito habang mabait pa ako. Kung hindi, baka paglabas mo rito ay wala ka nang mauwi ang bahay at wala ring asawang babalikan. Sa gitna ng tensyon, naramdaman ni Wara ang pagpatak ng isang luha, ngunit hindi ito luha ng pagsuko. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa isang maliit na krus sa dingding ng ward, habang ang boses ng kanyang biyenan ay nagpapatuloy sa pananakot. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang katanungan ang pilit na kumakatok sa kanyang isipan. Isang katanungang magpapabago sa lahat. Kung si Seth ay wala rito at ang kanyang biyenan ay narito lamang para saktan siya, sino ang taong hindi umalis sa tabi niya kagabi nang siya ay mawalan ng malay? At kaninong mainit na palad ang naramdaman niyang humawak sa kanyang kamay bago siya tuluyang dinala sa loob ng emergency room? Ang amoy ng insenso mula sa simbahan ng Quiapo at ang malagkit na hangin ng Maynila ang tila muling nagbigay ng hininga kay Valeriana habang dahan-dahan siyang bumababa mula sa sasakyang pampubliko. Ang bawat hakbang niya ay may kalakip na pag-iingat. Tila ba natatakot siyang mabasag ang anumang lakas na natitira sa kanyang katawan. Sa kabila ng pamamaga ng kanyang mga paa at ang panghihina ng kanyang tuhod, pilit niyang itinuwid ang kanyang likod. Ang Quiapo, sa gitna ng ingay ng mga nagtitinda at ang tila walang katapusang agos ng mga tao, ay ang lugar na nagturo sa kanya kung paano mabuhay sa gitna ng unos. Hindi siya dumaan sa maliit at madilim na eskinita patungo sa kanyang tirahan. Sa halip, naglakad siya patungo sa isang lumang gusali na may kupas na pintura, ngunit punong-puno ng mga halamang gumagapang sa pader. Isang maliit na karatula ang nakasabit sa pintuan, Silong Ina Foundation. Sa labas, nakita niya si Aling Nena, isang matandang tindera ng sampagita na madalas niyang tinutulungan. Wara, Diyos ko, bata ka, saan ka nanggaling? Namumutla ka at tila galing sa malubhang karamdaman. Ang boses ni Aling Nena ay puno ng tunay na pag-aalala habang mabilis itong lumalapit sa kanya. Inalalayan siya ng matanda. Ang magaspang at mainit na palad nito ay naging sandigan ni Wara sa sandaling iyon. Maayos lang po ako, Aling Nena. Medyo napagod lang po sa mga gawain. Ang mahinang sagot ni Wara, pilit na itinatago ang sakit na dulot ng mga salita ni Doña Celestina sa ospital. Huwag mo akong bulahin, Wara. Halika rito. Maupo ka muna. Kinuha ni Aling Nena ang isang supot mula sa kanyang kariton. Inilabas niya ang isang mainit na pandesal at pinaghati ito. Kalahati lang ito, pero mainit pa. Alam kong hindi ka pa kumakain ng maayos. Sige na, kainin mo ito para sa apo ko sa sinapupunan mo. Sa simpleng piraso ng tinapay na yon, naramdaman ni Wara ang isang uri ng pagmamahal na hindi kailanman naibigay sa kanya sa loob ng mansyon ng mga Alejandro. Ang pagbabahagi ni Aling Nena, ang pagmamalasakit na walang hinihintay na kapalit, ay ang tunay na kayamanan na matagal nang kinalimutan ng kanyang asawa. Habang nanginunguya ang tinapay, ang bawat piraso nito ay tila nagpapahilom sa mga sugat ng kanyang kalooban. Sa loob ng foundation, sinalubong siya ni Padre Emil. Ang pari ay nakaupo sa harap ng isang tumpok ng mga papeles. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit agad na lumambot nang makita si Wara. Si Padre Emil lamang ang nakakaalam na ang hamak na mananahi, na si Valeriana Vergara, ay ang lihim na patron na nagpapatakbo sa Silong Ina gamit ang perang iniwan ng kanyang yumaong ama. Wara, salamat sa Diyos at ligtas ka. Tumawag ang ospital, may nagbayad na raw ng bill mo kaya nakalabas ka na. Ang bungad ni Padre Emil habang inaabutan siya ng isang basong tubig. Napatigil si Wara. Sino po ang nagbayad, Padre? Akala ko po ay... Hindi si Seth, Wara.
Isang anonymous donor ang nagsettle ng lahat, pati ang mga gamot mo para sa susunod na buwan. Sabi ng nurse, isang lalaking hindi nagpakilala ang nag-iwan ng pondo para sa'yo bago ka pa magising. Isang malalim na katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang misteryong ito ay tila isang liwanag sa gitna ng kadilimang bumabalot sa buhay ni Wara. Ngunit bago pa makapagtanong muli si Wara, iniabot ni Padre Emil ang isang brown envelope. Wara, may kailangan kang makita. Noong wala ka, may dumating na liham mula sa SEC at sa Bureau of Internal Revenue. Sinusuri nila ang mga record ng Silong Ina dahil may isang kumpanya na gumagamit sa pangalan ng foundation natin para sa kanilang tax exemptions at malalaking fund transfers. Nang buksan ni Wara ang envelope, ang kanyang mga kamay ay muling nanginig. Ang pangalan ng kumpanyang nakasaad sa dokumento ay ang kumpanya ni Seth, ang Alejandro Communications Group. Ang perang pinaghirapan niyang itabi para sa mga inang walang matuluyan ay ginagamit pala ng sarili niyang asawa upang pagtakpan ang kanilang mga ilegal na gawain at luho. Habang hinihimas ang kanyang tiyan, naramdaman ni Wara ang isang matinding pagpapasya na bumuo sa kanyang isipan. Ang pag-ibig na dati ay bulag, ngayon ay nagsisimula nang makakita sa ilalim ng maskara ng kataksilan. Ang Silong Ina ay hindi lamang isang pundasyon. Ito ang kanyang kaluluwa at hindi niya hahayaang madungisan ito ng mga kamay na pilit siyang dinudurog. Padre, kailangan nating malaman kung gaano nakalalim ang ginawa nilang pananamantala. Ang madiing sabi ni Wara, ang kanyang boses ay hindi na pabulong kundi puno na ng awtoridad. Habang papalabas siya ng opisina ni Padre Emil, napansin niya ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa tapat ng gusali. Mabilis itong umalis nang mapansin ang kanyang tingin, tila isang aninong laging nakasunod sa kanya. Sino ang misteryosong tagapagtanggol na nagbabantay sa kanya sa malayo? At ano ang koneksyon nito sa banta na unti-unting lumalapit sa kanyang pintuan? Ang bawat sulok ng maliit na silid ni Valeriana ay tila bumubulong ng mga alaala. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi nito ay ang bakanteng espasyo sa tabi ng bintana. Ang lugar kung saan dating nakatayo ang antigong makinang pantahi ng kanyang ina ay isa ng ngayong madilim at malungkot na puwang. Sa tuwing ipipikit ni Wara ang kanyang mga mata, tila naririnig pa rin niya ang ritmo ng pag-ikot ng gulong nito. Ang bawat kumpas ng karayom na tila tibok ng puso ng kanyang magulang na nag-iwan sa kanya ng tanging kayamanan. Ngunit ang kayamanang yon ay wala na. Ipinagpalit niya ito sa isang pirasong alahas na akala niya ay magbubuklod sa kanila ni Seth. Ngunit naging tali pala ito na sasakal sa kanyang dangal. Isang marahas na paghampas ng kamao sa kanyang kahoy na pinto ang bumasag sa katahimikan ng hapon. Nang buksan ito ni Wara, ang driver ni Seth na si Mang Carding ang bumungad sa kanya. May hawak na isang mamahaling paper bag at mukhang hindi makatingin nang diretso sa kanyang mga mata. Ma'am Wara, pinapabigay po ni Sir Seth. Rush order daw po ito. Kailangan daw pong ayusin ang sukat bago ang dinner meeting mamaya sa opisina. Isama niyo na raw po ang mga inayos niyo nung nakaraang linggo. Ang sabi ni Mang Carding na may halong paghingi ng paumanhin sa kanyang boses. Dinala ni Wara ang mga gamit sa opisina ni Seth. Umaasang kahit papaano ay makausap ang asawa tungkol sa mga dokumentong ibinigay ni Padre Emil. Ngunit pagpasok niya sa malawak at malamig na lobby ng Alejandro Communications Group, tila siya ay isang ligaw na kaluluwa sa gitna ng karangyaan. Ang kanyang suot na kupas na bestido at ang tsinelas na may manipis ng swelas ay agaw eksena sa gitna ng mga empleyadong nakasuot ng plansadong uniforme. Sa tapat ng opisina ni Seth, nakarinig siya ng isang matinis at mapang-uyam na tawa. Bumukas ang pinto at lumabas si Francine. Suot ang isang pulang damit na hapit sa kanyang katawan. Ngunit ang unang tumama sa paningin ni Wara
ay ang leeg ng babae. Doon, nakasabit ang isang kwintas na may pendant na diamante, isang disenyo na hinding-hindi makakalimutan ni Wara dahil siya mismo ang pumili nito mula sa isang lumang katalogo ng alahero. Ang kwintas na binili ng perang galing sa pinakamamahal niyang makina. "Oh, look who's here. The official seamstress has arrived," ang sabi ni Francine habang hinahawakan ang kwintas sa kanyang leeg, tila ipinapakita ito ng sadya. "Seth told me you're really good with needles. Sayang naman, you have talent, but you look so haggard. You should take care of yourself, dear. Baka kasi akalain ng mga tao na pinapabayaan ka ng asawa mo." Hindi nakapagsalita si Wara. Ang kanyang lalamunan ay tila tinumbok ng isang malaking bara. Ang bawat kislap ng diamante sa leeg ni Francine ay tila isang kidlat na tumatama sa kanyang puso. Iyon ang alahas na pinaghirapan niyang pag-ipunan sa loob ng maraming taon sa pamamagitan ng pagbebenta ng kanyang huling alaala. Ngunit ngayon ay suot ito ng babaeng sumisira sa kanyang pamilya. "Magkano ba ang bayad sa iyo ni Seth for this repair?" Patuloy ni Francine habang binubuksan ang kanyang pitaka at naglalabas ng ilang libong piso. "Here, take this tip. Mukhang kailangan mo pambili ng bagong tsinelas. Don't worry, Seth is very generous to people who serve him well. Lalo na sa akin, he gave me this necklace because he said I am his crowning glory. At ikaw? You're just part of the background, right?" Ang mga empleyadong dumadaan ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng pangungutya at awa para kay Wara. Sa sandaling iyon, ang dignidad ni Wara ay tila tinatapakan ng mga matutulis na takong ni Francine. Nais niyang sumigaw, nais niyang bawiin ang kwintas, ngunit ang kanyang katawan ay tila naging bato sa tindi ng hiya at sakit. "The jewelry you're wearing." Ang mahinang simula ni Wara, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may lalim ng puot. "Ang alahas na yan ay binili ng kaluluwa ng nanay ko. Bawat butil ng diamante niyan ay may bahid ng dugo at pawis ng isang taong hindi mo kailanman maiintindihan." Tumawa lang ng malakas si Francine, isang tunog na tila kalansing ng mga barya sa gitna ng libing. "How dramatic. No wonder Seth is so bored with you. You're living in a telenovela, Wara, while I'm living in reality. At sa mundong ito, ang may hawak ng korona ang laging panalo." Habang naglalakad palayo si Francine, naiwan si Wara na nakatayo sa gitna ng lobby. Hawak ang mga telang tila naging napakabigat. Ang kanyang puso ay punong-puno ng isang matinding lason ng kawalang katarungan. Ngunit sa likod ng kanyang mga luha, isang matalim na liwanag ng determinasyon ang nagsimulang mabuo. Hindi na siya ang Wara na iiyak lamang sa tabi. Kung ang kwintas na yon ang simbolo ng kanyang sakripisyo, gagawin niya itong mitya na susunog sa mundong itinayo ni Seth at Francine sa ibabaw ng kanyang mga luha. Ngunit bago siya makakilos, naramdaman niya ang isang kamay na pumatong sa kanyang balikat. Isang hawak na hindi mapangapi, kundi puno ng proteksyon. Nang lumingon siya, isang lalaking naka-Amerikana ang nakatayo sa kanyang likuran. Ang kanyang mga mata ay tila nakakakita sa likod ng kanyang pagdurusa. "Huwag mong hayaang makita nila ang iyong pag-iyak, Valeriana." Ang isang reyna ay hindi yumuyuko sa harap ng mga magnanakaw. Ang bulong ng lalaki na nagdulot ng isang kilabot na hindi niya maipaliwanag. Sino ang lalaking ito na tila alam ang kanyang buong pangalan at ang bigat ng kanyang daladalahin? "Ayusin mo ang bahay, Wara. Huwag mong ipakita sa bisita ko na namumuhay tayo na parang mga squatter sa Quiapo. Francine is coming over later para sa isang napakahalagang business strategy session. Ayokong mapahiya sa kanya dahil lang sa kalat mo." Ang boses ni Seth ay walang bahid ng pag-aalala sa kalagayan ng asawa. Sa halip ay puno ito ng pag-uutos at kawalang galang. Kakarating lang ni Wara mula sa opisina ni Seth. Ang kanyang puso
ay sariwa pa sa sugat ng pakikipagharap kay Francine. Ngunit heto ang kanyang asawa, tila walang alam o sadyang walang pakialam. Tumingin si Wara kay Seth. Ang kanyang mga mata ay nangingintab sa namumuong luha habang nakahawak sa kanyang malaking tiyan na tila naging doble ang bigat sa mga sandaling iyon. Seth, kakalabas ko lang ng ospital. Ang sabi ng doktor, kailangan ko ng pahinga dahil maseselan ang pagbubuntis ko. At tungkol kay Francine, bakit kailangan niyang pumunta rito? Ang boses ni Wara ay nanginginig. Naghahanap ng kahit katiting na katotohanan mula sa lalaking pinangakuan siyang aalagaan habang buhay. Isang matalim na tingin ang ibinigay ni Seth sa kanya, kasabay ng isang mapait na singhal. Ayan ka na naman sa mga drama mo, Wara. Stop being so paranoid. Francine is a professional partner. Siya ang tumutulong sa kumpanya para makaangat tayo sa hirap na ito. Kung hindi dahil sa kanya, baka wala na tayong pambayad sa kuryente. Ang dumi-dumi ng isip mo, hormones mo lang yan, kaya kung ano-ano ang iniisip mo. Lumapit si Seth sa kanya at hinawakan siya sa braso, hindi sa paraang mapagmahal, kundi sa paraang tila naggagabay sa isang bata na ayaw sumunod. Magpasalamat ka na lang na may isang taong katulad niya na handang tumulong sa atin. Now, clean this mess. Ipagluto mo rin kami ng merienda. Make sure everything is perfect. Ang bawat kuskos ng basahan ni Wara sa sahig ay tila kuskos din sa kanyang sariling dangal. Nakaluhod siya sa malamig na semento. Ang kanyang bawat paghinga ay mabigat at may kasamang hapo. Nararamdaman niya ang pawis na gumugulong sa kanyang likuran habang pinipilit niyang pakintabin ang bawat sulok ng kanilang maliit na sala. Sa bawat galaw, ang kanyang anak sa sinapupunan ay tila nagpoprotesta, ngunit ang takot niya sa galit ni Seth ay mas matindi kaysa sa sakit na nararamdaman ng kanyang katawan. Dumating si Francine na tila isang reyna na bumibisita sa isang probinsya. Ang bawat hakbang ng kanyang matutulis na takong sa sahig ay tila mga hiram na tunog na bumabasag sa katahimikan ng tahanan ni Wara. Nagpanggap si Wara na abala sa kusina, inihahanda ang juice at tinapay na ipinag-utos ni Seth, habang naririnig niya ang tawanan ng dalawa sa kabilang silid. Ang bawat halakhak ni Francine ay tila isang paalala na siya ang tunay na nagmamay-ari ng atensyon ni Seth. Seth, you're so sweet. Hindi ko akalain na ganito pala ang ambience ng bahay niyo. Very rustic. Ang narinig ni Wara na sabi ni Francine na may halong halatang pangungutya. Nang matapos ihanda ang merienda, dahan-dahang naglakad si Wara patungo sa pintuan ng kusina. Dala ang tray. Ngunit napatigil ang kanyang mundo nang masilip niya ang bahagyang nakabukas na pinto. Sa gitna ng kusina, malayo sa paningin ng sinumang dadaan sa sala, ay nakatayo ang kanyang asawa at ang babaeng suot ang alahas ng kanyang ina. Nakalapat ang mga kamay ni Seth sa baywang ni Francine, habang ang huli ay nakapulupot ang mga braso sa leeg ng kanyang asawa. Nakita ni Wara ang marahang pagyuko ni Seth. Ang kanyang mukha ay puno ng isang uri ng pagmamahal na matagal nang hindi nito ipinapakita kay Wara. Sa isang iglap, naglapat ang kanilang mga labi sa isang matagal at nagniningas na halik. Isang pagtataksil na ginagawa sa loob mismo ng tahanang itinayo ni Wara sa pamamagitan ng kanyang mga sakripisyo. Ang tray na hawak ni Wara ay nagsimulang manginig sa kanyang mga kamay. Ang baso ng juice ay dahan-dahang gumagalaw. Ang likido sa loob nito ay lumilikha ng maliliit na alon na tila sumasalamin sa bagyong namumuo sa kanyang dibdib. Habang pinapanood niya ang lalaking nangakong mamahalin siya sa hirap at ginhawa na hinahalikan ng ibang babae sa tapat ng kanilang sariling hapagkainan, isang bahagi ng kaluluwa ni Wara ang tuluyan ng nadurog. Nanatili siyang nakatayo sa likod ng pinto. Ang kanyang paghinga ay pinipilit niyang huwag marinig, habang ang bawat segundo ng kanilang paglalambingan ay tila isang habambuhay na parusa sa kanya.
Hanggang kailan niya kayang panindigan ang papel ng isang asawang bulag? Habang ang katotohanan ay pilit na sumasampal sa kanya sa gitna ng sarili niyang kusina. Hindi na nagawa ni Valeriana na ihain ang dalang merienda. Dahan-dahan siyang umatras, ang bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog na bumabaon sa kanyang kaluluwa. Ang tray na hawak niya ay marahang inilapag sa ibabaw ng lumang kabinet, sinisigurado na walang anumang tunog na lilikha ng ingay upang hindi malaman ng dalawa na nasaksihan niya ang kanilang kataksilan. Sa loob ng kanyang silid, ang tanging maririnig ay ang mabilis at kapos na paghinga ni Wara habang ang kanyang mga kamay ay nakakumit sa kanyang dibdib, tila pinipigilan ang sariling puso na sumabog sa tindi ng pait. Nang tuluyang umalis si Francine at marinig ang pag-andar ng sasakyan nito palayo, nanatiling nakaupo si Wara sa dilim. Hindi nagtagal. Pumasok si Seth sa silid, kampante, at tila walang anumang nangyari. Ang bango ng pabango ni Francine ay nakakapit pa rin sa kanyang polo. Isang amoy na tila laso na nanunuot sa bawat sulok ng kanilang maliit na tirahan. Wara, bakit hindi mo inilabas ang merienda kanina? Nakakahiya kay Francine, naghintay siya. Ang sita ni Seth habang nagtatanggal ng kanyang kurbata. Ang kanyang boses ay puno ng pagod na may halong inis. Sabi ko naman sa'yo, mahalaga ang pagbisita niya. Pero ikaw, lagi kang nagpapakita ng kawalan ng gana. Hindi sumagot si Wara. Sa halip, kinuha niya ang brown envelope mula sa ilalim ng kanyang unan, ang mga dokumentong ibinigay ni Padre Emil. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga numero at pirma na nagpapatunay ng isang mas madilim na krimen kaysa sa pangangaliwa. Inilapag niya ito sa ibabaw ng mesa sa tapat mismo ni Seth. Ano ito? Ang tanong ni Seth habang dahan-dahang binubuksan ang envelope. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kayabangan ay biglang namutla nang makita ang mga audit report ng Silong Ina Foundation. Saan mo nakuha ang mga ito? Hindi lang pala ang puso ko ang ninanakawan mo, Seth. Pati ang mga inang walang matuluyan, pati ang mga batang kailangan ng gatas, pinagnanakawan mo rin. Ang boses ni Wara ay malamig, walang emosyon, ngunit may lalim ng isang dagat na nagbabantang lumamon ng lahat. Ginagamit mo ang foundation ko para maglaban ng pera ng kumpanya nyo. Ang mga donations na sinasabi nyo, hindi kailanman nakakarating sa mga nangangailangan. Inililipat nyo ito sa mga account na kayong dalawa lang ni Francine ang nakakaalam. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa silid. Ang tanging maririnig ay ang malakas na tibok ng puso ni Wara at ang tila pigil na paghinga ni Seth. Ngunit sa halip na humingi ng tawad, isang nakakatakot na ngiti ang sumilip sa mga labi ng kanyang asawa. Isang ngiti na tila nagsasabing wala siyang takot sa kahit anong katotohanan. Wara, huwag kang magpakahiro. Isang pirasong papel lang iyan. Ang sabi ni Seth, ang kanyang boses ay naging malalim at puno ng banta. Lumapit siya kay Wara. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang hinahawakan ng balikat ng asawa ng napakahigpit. Sapat na upang magdulot ng hapdi sa balat. Sino ang maniniwala sa isang mananahi na tulad mo? Kung susubukan mong gamitin iyan laban sa akin, hindi mo lang ako idadamay. Idadamay mo rin ang sarili mo, ang foundation mo, at higit sa lahat, ang batang dinadala mo. Do you really want to spend your delivery in a prison cell? Naramdaman ni Wara ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi niya akalain na ang lalaking pinakasalan niya ay kayang gumamit ng ganitong uri ng pananakot. Ang takot ay nagsimulang gumapang sa kanyang likuran, hindi para sa sarili, kundi para sa sanggol, na tila nararamdaman ang panganib sa paligid. Bago pa makasagot si Wara, isang marahas na pagkatok ang narinig mula sa kanilang pintuan sa labas. Ngunit bago pa sila makakilos,
Bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang lalaking naka-Amerikana. Ang mga mukha ay tila mga bato sa tigas. Sa likod nila ay nakatayo ang tauhan ni Doña Celestina. Sir Seth, pinapatawag po kayo ng Doña. May kailangang ayusin tungkol sa mga dokumentong nawawala sa kumpanya. Ang sabi ng isa sa mga lalaki, habang ang paningin nito ay nakatuon sa envelope na hawak ni Wara. At Ma'am Valeriana, pinapayuhan po kayong huwag nang makialam sa mga bagay na hindi nyo naiintindihan para na rin sa kaligtasan nyo at ng bata. Habang hinihila ng mga lalaki si Seth palabas, naiwang mag-isa si Wara sa gitna ng silid. Ang bawat sulok ng bahay ay tila naging isang kulungan na walang rehas. Nararamdaman niya ang matinding panghihina. Ang kanyang mga tuhod ay tila bibigay na sa bigat ng lahat. Sino ang tunay na kaaway sa labanang ito? Si Seth ba na asawa niya? O ang pamilyang Alejandro na handang pumatay ng dangal para lang mapanatili ang kanilang kapangyarihan? Habang yakap-yakap ang sarili sa gitna ng dilim, naramdaman ni Wara ang muling paggalaw ng kanyang anak. Isang malakas na sipa na tila isang sigaw ng pagbabala. Sa labas, ang ulan ay muling nagsimulang pumatak, tila mga luhang hindi na kayang pigilin ng langit. Hanggang kailan siya mananatiling biktima sa loob ng sarili niyang tahanan, bago siya tuluyang lamunin ng mga aninong nakapaligid sa kanya. Ang sikat ng araw na sumisilip sa pagitan ng mga butas ng luma nilang yero ay hindi na nagdala ng init sa balat ni Valeriana, kundi isang malamig na paalala ng kanyang bagong simula. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang kakaibang kagaanan sa kanyang kaliwang kamay. Wala na ang singsing na dati, ay tila isang mabigat na kadenang nakapulupot sa kanyang daliri. Ngunit ang bakas nito, ang maputlang balat na hindi nasikatan ng araw, ay tila isang permanenteng pilat ng kanyang mga pagkakamali. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang lumang bag, inilagay sa loob ang punit na litrato ng kanyang ama at ang mga dokumentong magiging mitya ng pagbagsak ng mga Alejandro. Pagdating niya sa Silong Ina Foundation, sinalubong siya ni Padre Emil ng isang tinging puno ng pangunawa. Hindi na kailangan ng maraming salita. Ang bawat patak ng luha sa mga mata ni Wara at ang kanyang tuwid na pagkakatayo ay sapat na upang malaman ng pari na ang martir ng Quiapo ay tapos na sa kanyang pagtitiis. Padre, hindi na ako ang asawa ni Seth Alejandro mula sa araw na ito. Ang boses ni Wara ay mahinahon, ngunit may talim, na hindi kailanman narinig ng pari noon. Ako na ang Valeriana, na anak ni Dr. Vergara, at kailangan nating bawiin ang kinuha nila sa mga inang umaasa sa atin. Pumasok sila sa loob ng opisina, kung saan ang mga dokumento ng audit ay nakalatag sa mesa. Sa bawat numero at pirma na kanilang sinusuri, mas lalong lumilinaw ang lawak ng kasalanan ni Seth at Francine. Hindi lamang sila nagnakaw ng pera. Nagnakaw sila ng pag-asa mula sa mga taong wala nang mahinga ng tulong. Wara, kailangan mong mag-ingat. Malakas ang kapit ng mga Alejandro. Ang kumpanya nila ay may koneksyon sa bawat sulok ng lipunang ito. Ang babala ni Padre Emil habang inaayos ang kanyang salamin. Anong plano mo? Ang pagsumbong sa pulisya ay maaaring tumagal ng ilang taon. Tumingin si Wara sa labas ng bintana, kung saan ang mga batang lansangan ay naglalaro sa gitna ng usok at ingay ng Quiapo. Sa susunod na linggo ang annual charity gala ng mga Alejandro. Doon nila ipagmamalaki ang kanilang kabutihan sa harap ng mga elitista ng Maynila. Doon din sila kukuha ng mga bagong investors gamit ang pangalan ng Silong Ina. Isang matalim na ngiti ang sumilip sa mga labi ni Wara. Gagamitin ko ang entablado na sila mismo ang nagtayo. Hindi ko sila lalabanan sa dilim, Padre. Lalabanan ko sila sa ilalim ng pinakamaliwanag na ilaw kung saan hindi nila magagawang magtago. Pero Wara, kailangan ng imbitasyon para makapasok doon. At siguradong haharangin ka ng mga guards ni Doña Celestina sa pinto pa lang. Ang nag-aalalang dagdag ng pari. Bago pa makasagot si Wara, narinig nila ang mahinang pagbukas ng pinto ng opisina.
Isang lalaking naka-Amerikana ang pumasok. Ang lalaking misteryosong sumunod kay Wara sa ulan. Sa malapit, nakita ni Wara ang kanyang mga mata. Hindi ito puno ng galit, kundi ng isang uri ng lungkot na tila nakakaintindi sa bawat hapdi na kanyang dinanas. Hindi niya kailangan ng imbitasyon kung siya ang dahilan kung bakit may gala. Ang sabi ng lalaki, ang boses ay malalim at puno ng awtoridad. Inilapag niya ang isang gintong card sa mesa. Ako si Attorney Rafael Villarreal at ako ang inatasang humawak sa huling habilin ng iyong ama, Valeriana. Isang habiling matagal na naming itinago hanggang sa maging handa ka nang suotin ang iyong tunay na korona. Napatigil ang paghinga ni Wara. Ang pangalang Villarreal ay kilala bilang isa sa mga pinakamakapangyarihang pamilya sa larangan ng batas. Ngunit bakit ito konektado sa kanyang ama na isang hamak na doktor sa probinsya? Ang iyong ama ay hindi lamang isang doktor, Wara. Siya ang tunay na nagmamay-ari ng lupang kinatatayuan ng Grand Esmeralda Hotel, ang lugar kung saan gaganapin ang gala. Ang pagpapatuloy ni Rafael habang ang kanyang tingin ay nananatiling nakatuon kay Wara. Sa gabing iyon, hindi ka lalakad bilang asawa ng isang traidor. Lalakad ka bilang may-ari ng lugar na kanilang kinatatayuan. Habang hawak-hawak ang gintong card, naramdaman ni Wara ang isang kakaibang kilabot. Ang bawat sakit na dinanas niya, ang bawat sampal ni Seth, at ang bawat pangapi ni Doña Celestina ay tila mga hakbang lamang patungo sa sandaling ito. Ngunit sa gitna ng bagong pag-asang ito, isang mabigat na tanong ang nanatili sa kanyang isipan. Bakit ngayon lang lumitaw ang katotohanan ito? At anong kapalit ang kailangang ibigay ni Wara para sa isang kapangyarihang maaaring tumalo sa mga Alejandro, ngunit maaari ring bumago sa kanyang pagkatao habang buhay? Ang bawat piraso ng bawang at luya na ginagayat ni Valeriana ay tila mga alaala ng isang panahong masaya pa sila sa ilalim ng maliit na bubong na ito. Ang amoy ng adobo, ang paboritong putahe ni Seth, ay dahan-dahang humalo sa malamig na hangin ng gabi na nagbibigay ng isang mapanlinlang na pakiramdam ng kapayapaan sa loob ng kanilang kusina. Ito ang huling hapunan na ihahanda ni Wara bilang asawa, isang huling handog para sa lalaking minahal niya ng higit sa kanyang sarili. Bago tuluyang gumuho ang mundong kinalakihan nila, sa kabila ng banta sa kanyang cellphone na kanina pa nakapatong sa mesa, pinili ni Wara na manatiling kalmado. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa paghawak ng matatalas na karayom, ay hindi nanginig habang inilalagay ang huling sahog sa kumukulong kaldero. Ang tunog ng marang pagbulwak ng sarsa at ang halimuyak ng toyo at suka ay tila isang uyayi na nagpapatulog sa sakit na kanina pa kumakapit sa kanyang dibdib. Bumukas ang pinto ng silid at lumabas si Seth. Suot ang kanyang pinakamahal na tuxedo. Mukha siyang isang prinsipeng handang sumabak sa isang engkantadong gabi. Ngunit para kay Wara, ang kislap ng mga butones nito at ang perpektong hagod ng kurbata ay tila isang baluti na nagtatago sa isang taong hindi na niya kilala. Bakit ka pa nagluto? I told you. May buffet sa gala. Hindi ko kailangan ng mumurahing pagkain na amoy usok. Ang bungad ni Seth habang abala sa pag-aayos ng kanyang buhok sa harap ng salamin. Hindi man lang siya lumingon sa asawang hirap na hirap sa pagtayo sa harap ng kalan. Kahit isang subo lang, Seth. Paborito mo ito. Ang mahinahong paanyaya ni Wara. Inilapag niya ang plato sa hapagkainan. Ang usok ng mainit na kanin ay tila isang pakiusap na hindi binibigkas. Gusto ko lang na kumain tayo ng sabay. Kahit sa huling pagkakataon, isang mapait na tawa ang kumawala kay Seth. Huling pagkakataon? Wara, stop being so dramatic. You're acting as if it's the end of the world. Kaya hindi ako nakakauwi ng maaga dahil sa ganitong eksena. Ang bigat-bigat mong kasama. Lumapit si Seth sa mesa, ngunit sa halip na maupo,
Kinuha lamang niya ang kanyang susi ng sasakyan at ang mamahaling relo na regalo ni Francine sa kanya. Tiningnan niya ang kanyang asawa, ang kanyang namamagang mga mata, ang kanyang simpleng pambahay at ang kanyang malaking tiyan nang may halong pandidiri. Tingnan mo ang sarili mo, Wara. You look like a mess. At sa tingin mo, papayag akong makasama ka sa harap ng mga kliyente ko? Magpasalamat ka na lang na pinayagan kitang tahiin ang gown ni Francine. At least, nakatulong ka sa career ko. Ang huling hirit ni Seth na tila isang huling pako sa krus na pasan ni Wara. Napatigil si Wara. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang gumuhit sa gilid ng mesa. Nararamdaman ang bawat gasgas ng lumang kahoy. Ang adobong pinaghirapan niyang lutuin ay nanatiling hindi nagagalaw. Ang usok nito ay unti-unting nawawala. Tila ang pag-asa sa kanyang puso na muling bumalik ang dating Seth. Seth! Tawag ni Wara habang papunta na ang asawa sa pinto. Ang kanyang tinig ay hindi na nanginginig. Ito ay malalim, seryoso, at puno ng isang kakaibang awtoridad. Huwag kang lilingon paglabas mo ng pintong iyan. Dahil baka sa oras na gawin mo yon, hindi mo na kayanin ang katotohanang makikita mo. Huminto si Seth. Ang kanyang kamay ay nakahawak na sa doorknob. Isang sandali ng katahimikan ang namayani, kung saan ang tanging maririnig ay ang tibok ng orasan sa dingding na tila isang countdown para sa isang pagsabog. Ngunit sa huli, isang mapang-uyam na kibit-balikat lang ang isinagot ni Seth bago tuluyang lumabas at isara ang pinto nang may malakas na puwersa na naging sanhi ng pagyanig ng maliit na lamesa. Naiwang mag-isa si Wara sa gitna ng katahimikan. Kinuha niya ang kanyang kutsara at kumuha ng isang maliit na subo ng kanin. Ang lasa ay matabang, hindi dahil sa kulang sa asin, kundi dahil ang kanyang dila ay wala ng kakayahang makaramdam ng tamis o anghang. Sa kabilang kalsada, narinig niya ang tunog ng makina ng sasakyan ni Seth na papalayo. Kasabay nito, ang ilaw sa kanyang silid ay biglang namatay. Tila isang hudyat na ang palabas ay tapos na sa lugar na ito. Sa dilim, ang mga mata ni Wara ay nagniningning. Hindi na dahil sa luha, kundi dahil sa apoy ng isang desisyong hindi na mababali pa. Adios, Seth! Bulong niya sa hangin habang dahan-dahang hinahawakan ang kanyang tiyan. Ang gabing ito ay hindi para sa iyong tagumpay. Ito ay para sa aming muling pagsilang. Ang bawat kislap ng mga dambuhalang chandelier sa Grand Esmeralda Hotel ay tila libu-libong matatalas na diamante na pilit bumubulag sa paningin ni Valeriana. Ang amoy ng mamahaling pabango, ang tunog ng mga basong nagtatama sa gitna ng mga toast, at ang mahinang himig ng mga biolin ay lumilikha ng isang mundong napakalayo sa amoy ng usok at tumpok ng mga basahan sa Quiapo. Ang bawat hakbang ni Wara sa ibabaw ng makapal at pulang karpet ay may kalakip na bigat. Ngunit hindi na ito ang bigat ng kawalang pag-asa. Ito ang bigat ng isang reynang handang bawiin ang kanyang trono. Sa loob ng ballroom, si Seth ay tila isang bituin na nagniningning sa gitna ng kadiliman. Hawak niya ang isang baso ng champagne habang sa kanyang tabi ay nakasandal si Francine. Suot ang pulang gown na gawa ng mga kamay ni Wara. Ang kulay nito ay tila nagniningas na apoy sa gitna ng karamihan, isang simbolo ng kanilang pananagumpay na itinayo sa ibabaw ng mga luha ng isang asawa. Hindi alintana ni Seth ang bawat tahi ng tela na nakadikit sa balat ni Francine, ang mga tahing naglalaman ng lihim na susunog sa kanila sa gabing ito. Seth, look at them. Lahat sila sa atin nakatingin. This is our night, baby. This is the start of the Alejandro Empire. Ang bulong ni Francine, ang kanyang boses ay puno ng tamis na tila lason. Tumawa si Seth, isang tunog na puno ng kayabangan na umalingaw-ngaw sa gitna ng mga elitista. Sabi ko naman sa iyo, Francine, Wara was just a stepping stone. Now that we have the Silong Ina funds, walang makakapigil sa atin. Sa labas ng hotel, isang itim na sasakyan
ang dahan-dahang huminto sa tapat ng engrandeng pintuan. Ang pagbukas ng pinto nito ay hindi lumikha ng anumang ingay, tila isang anino na dahan-dahang gumagapang sa liwanag. Lumabas si Attorney Rafael Villarreal at kasunod nito ay isang kamay na may maputing balat ang humawak sa kanyang braso para sa alalay. Nang tumayo ng tuwid si Valeriana sa harap ng hotel, ang hangin sa paligid ay tila panandaliang huminto sa pag-ihip. Suot niya ang puting gown na gawa sa pinakapuro at pinakamahal na lace na yumayakap sa kanyang buntis na anyo ng may buong dignidad. Ang bawat detalye ng kanyang suot ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw, tila ba siya ay binalot ng liwanag ng buwan sa gitna ng madilim na gabi. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Naglalantad sa kanyang mukha na wala ng bakas ng pagod. Tanging ang apoy ng determinasyon ang makikita sa kanyang mga mata. "Are you ready, Valeriana?" Ang mahinahong tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng suporta. "Handa na ako, attorney. Hindi na para sa akin, kundi para sa anak ko at para sa lahat ng mga inang kanilang inapakan." Ang sagot ni Wara, ang kanyang tinig, ay tila isang malalim na kwerdas ng cello na naghahanda para sa isang huling kanta. Dahan-dahang bumukas ang malalaking pinto ng ballroom. Ang ingay ng mga usapan ay tila isang alon na unti-unting humuhupa nang mapansin ng mga bisita ang pagpasok ng isang bagong panauhin. Ang bawat mata ay nabaling sa pintuan. Ang mga usapan ay napalitan ng mga bulong ng pagkamangha. Sino ang babaeng ito na tila isang anghel na bumaba sa lupa? Na ang bawat hakbang ay nagpapayanig sa pundasyon ng Grand Esmeralda. Mula sa gitna ng karamihan, nakita ni Seth ang pagpasok ng babaeng nakaputi. Nabitawan niya ang kanyang baso. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila isang babala. Nahuli na ang lahat. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Ang babaeng itinago niya sa dilim, ang babaeng itinuring niyang basura, ay narito ngayon, nagniningning, marangal, at higit sa lahat, makapangyarihan. Napatigil din si Francine. Ang kanyang kamay ay biglang napahawak sa kanyang leeg, sa kwintas na ninakaw mula sa pangarap ni Wara. Naramdaman niya ang isang kakaibang hapdi sa kanyang balat. Tila ba ang pulang gown na kanyang suot ay nagsisimula ng manikip na tila isang bitag na dahan-dahang sumasakal sa kanya. Habang naglalakad si Wara patungo sa entablado, ang bawat mata ay nakasunod sa kanya. Ngunit sa likod ng kanyang marangal na anyo, isang katanungan ang pilit na kumakatok sa isipan ng lahat, lalo na kay Seth. Paano nagawa ng isang mananahi mula sa Quiapo na pasukin ang kuta ng mga lobo ng walang takot? At anong katotohanan ang bitbit niya na magpapabagsak sa korona na pilit nilang ninakaw? Ang bawat mata sa loob ng engrandeng ballroom ay tila mga bintanang nakabukas, nagmamasid sa hindi inaasahang pagdating ni Valeriana. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging napakabigat, tila isang luntiang tela na dahan-dahang hinahati ng kanyang bawat hakbang. Hindi na maririnig ang kalansing ng mga kubyertos o ang bulong ng mga usapan. Ang tanging nananatili ay ang tunog ng marahang pag-apak ni Wara sa ibabaw ng makapal na karpet, isang tunog na puno ng katiyakan at dangal. Si Seth, na kanina ay punong-puno ng kayabangan, ay dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang kanyang mukha ay namumutla, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang pilit na itinatago ang takot sa likod ng isang mapanlinlang na ngiti. "Wara, anong kahiyahiyang eksena ito? Bakit ka narito? At sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang isuot ang mga ganyang klase ng damit?" Ang pabulong na asik ni Seth, ang bawat salita ay tila lason na pilit niyang ibinubuga sa asawa. "Umalis ka na bago ka pakalad ka rin ng mga guard sa labas. You are ruining my career. You are ruining everything." Ngunit hindi natinag si Wara.
Nanatiling tuwid ang kanyang tayo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng direkta sa mga mata ng asawa, huwag matagal nang pumatay sa kanyang tiwala. Hindi ako ang sumisira sa iyo, Seth. Ang sarili mong mga anino, ang dahan-dahang lumalamon sa kinalalagyan mo. Ang mahinahong sagot ni Wara, ang boses ay sapat na upang marinig ng mga taong malapit sa kanila. Sa kabilang bahagi ng ballroom, si Doña Celestina ay mabilis na lumapit. Ang kanyang muka ay puno ng matinding galit. Guards, bakit hinayaan niyo ang babaeng ito sa loob? This is a private event para sa mga totoong elitista, hindi para sa mga mananahing galing sa Quiapo. Ang malakas na hiyaw ng matanda. Ang boses ay nanginginig sa matinding insulto. Bago pa makakilos ang mga security, humarang si Attorney Rafael Villarreal sa harap ni Doña Celestina. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader na hindi matitibag. Ipagpaumanhin niyo, Doña Celestina, ngunit ang babaeng tinatawag niyong mananahi ay ang panauhing pandangal sa gabing ito. At kung mayroon mang dapat lumabas sa gusaling ito, sigurado akong hindi iyon, si Valeriana Vergara. Ang malaking LED screen sa gitna ng entablado ay biglang nagliwanag. Hindi ang logo ng Alejandro Communications ang lumabas, kundi ang mga larawan ng Silong Ina Foundation. Ngunit hindi lamang ito mga larawan ng kawanggawa. Ito ay mga dokumento ng bawat sentimong ninakaw, bawat pirma ni na Seth at Francine sa mga illegal na fund transfers at ang mga video ng kanilang lihim na pagtatagpo sa loob ng opisina. Ladies and gentlemen, ang boses ng Master of Ceremonies ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang bawat salita ay tila isang hatol ng kamatayan para sa karera ni Seth. Tonight, we are honored to finally meet the silent hand that fed thousands, the heart that beats for the forgotten, the real founder and patron of Silong Ina, Miss Valeriana Vergara. Isang sabay-sabay na pagsinghap ng gulat ang nagmula sa mga bisita. Si Seth ay tila isang statwang gawa sa asin, hindi makagalaw, hindi makapagsalita, habang ang bawat mata sa paligid ay unti-unting napupuno ng pangungutya at pandidiri para sa kanya. Ang korona ng tagumpay na pilit niyang inagaw ay dahan-dahang natutunaw sa init ng katotohanan. Si Francine, na kanina ay nagniningning sa pulang gown, ay tila gustong lamunin ng lupa. Naramdaman niya ang bawat mata na tumititig sa kanya, hindi dahil sa paghanga, kundi dahil sa kahihiyang dulot ng pagiging isang kabit at magnanakaw. Ang pulang tela sa kanyang katawan ay tila naging isang kulungang gawa sa apoy na dahan-dahang sumusunog sa kanyang natitirang kapalaluan. Dahan-dahang umakyat si Wara sa entablado. Ang bawat hakbang ay tila isang kanta ng tagumpay. Pagdating niya sa harap ng mikropono, tiningnan niya si Seth at si Doña Celestina sa huling pagkakataon nang walang halong galit. Tanging awa lamang ang makikita sa kanyang mga mata. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa pangalan o sa yaman, kundi sa katotohanang kaya mong panindigan sa harap ng lahat. Habang nagsisimulang pumalakpak ang ilang mga tao, ang mga pulis na kanina pa naghihintay sa labas ay dahan-dahang pumasok sa ballroom. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa sahig ay tila isang countdown para sa nalalapit na pagbagsak ni Seth. Ngunit sa gitna ng kaguluhang ito, biglang hinawakan ni Wara ang kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang katawan ay dahan-dahang nayanig. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang mukha na tila hudyat na may isang panibagong buhay ang nagpupumilit na lumabas sa gitna ng unos. Anong karapatan mong gawin ito sa akin ni Wara? Isang hamak na mananahi ka lang. Ako ang asawa mo. Ako ang buhay mo. Ang boses ni Seth ay isang gumaralgal na pagsamo na may halong matinding puot habang pilit siyang inaabot ng mga pulis sa gitna ng ballroom. Ang kanyang mukha, na kanina ay punong-puno ng kayabangan, ay nabahira na ng pawis at takot. Tila isang maskarang dahan-dahang natutunaw sa ilalim ng matitinding ilaw ng Grand Esmeralda. Ang bawat hakbang ng mga awtoridad sa makintab na sahig ay tila mga huling tibok ng kanyang malayang buhay
Isang tunog na nagpapahayag ng katapusan ng kanyang paghahari-harian. Sa kabilang banda, si Francine ay nakatayo sa tabi ng buffet table. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hawak ang baso ng alak na tila ba ito ang tanging bagay na magliligtas sa kanya. Ang pulang gown na tahi ni Wara ay tila mas lalong humihigpit sa kanyang katawan, isang kulungang seda na nagpapaalala sa kanya na bawat hibla nito ay saksi sa kanyang pagtataksil. Wala na ang mga kaibigang elite na kanina ay nakapaligid sa kanya. Tila sila mga aninong naglaho nang dumating ang liwanag ng katotohanan. Valeriana, itigil mo ang kahibangang ito. Isipin mo ang dangal ng pamilya Alejandro. Ang hiyaw ni Doña Celestina ay umalingaw-ngaw, puno ng desperasyon at huling pagtatangka na gamitin ang kapangyarihan ng kanyang pangalan. Ngunit ang boses niya ay tila isang tuyot na dahon sa gitna ng bagyo, walang nakikinig, walang kumakampi. Ngunit si Wara ay tila na sa ibang mundo. Hindi na niya naririnig ang mga sigaw ng kanyang mga kaaway. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matalim at paulit-ulit na kirot na gumuguhit mula sa kanyang likuran patungo sa kanyang sinapupunan. Naramdaman niya ang init ng kanyang sariling pawis na humahalo sa lamig ng aircon ng hotel. Sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang mga daliri ay mariing bumaon sa braso ni Attorney Rafael Villarreal na tila ito na lamang ang kaisa-isang anchor niya sa gitna ng rumagasang alon ng sakit. Attorney, ang anak ko. Parang hindi na niya kayang maghintay. Ang mahinang bulong ni Wara. Ang kanyang boses ay tila isang kandilang unti-unting nauupos, ngunit may ningas pa rin ng determinasyon. Ang kanyang mga binti ay tila naging malambot na kandila, dahan-dahang bumibigay sa bigat ng lahat ng kanyang pinagdaanan sa nakalipas na mga buwan. Agad siyang inalalayan ni Rafael. Ang matatag na bisig nito ay nagsilbing sandigan ni Wara sa sandaling ang mundo ay tila umiikot ng pabaligtad. Huminga ka ng malalim, Valeriana. Narito ako. Hindi kita pababayaan, Padre Emil. Tawagin mo ang ambulansya. Ngayon na. Ang utos ni Rafael ay puno ng awtoridad na nagpatahimik sa mga usap-usapan sa paligid. Habang inaalay ni Rafael si Wara patungo sa exit, nadaanan nila si Seth na ngayon ay nakaposas na. Ang tunog ng metal na naglalapat ay tila isang huling hatol na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng ballroom. Tumingin si Seth kay Wara, isang tingin na puno ng pagsisisi, takot, at huli na pagmamahal. Ngunit hindi na siya tiningnan ni Wara. Ang kanyang paningin ay nakatuon na sa hinaharap, sa buhay na nagpupumilit na kumawala mula sa kanyang katawan. Seth, tapos na ang tahi ng ating pagsasama. Ang sinulid na dati ay nag-uugnay sa atin ay tuluyan ng naputol. Ang huling naisip ni Wara habang dahan-dahan siyang isinasakay sa naghihintay na sasakyan sa labas. Ang ulan sa labas ng Grand Esmeralda ay tila sumasabay sa damdamin ng gabing iyon. Isang paglilinis sa lahat ng dumi ng nakaraan. Ngunit sa loob ng ambulansya, ang tunog ng monitor ng puso at ang mabilis na paghinga ni Wara ay lumilikha ng isang matinding tensyon. Isang panibagong laban ang kasalukuyang nagaganap. Isang laban para sa buhay na sumasagisag sa kanyang muling pagsilang. Ati, kailangan ko siyang mailabas ng ligtas. Siya na lang ang natitira sa akin. Ang huling nasabi ni Wara bago siya tuluyang lamunin ng matinding dilim ng sakit. Habang ang tunog ng sirena sa malayo ay tila isang paalala na ang bawat segundo ay isang pakikipagkarera sa tadhana. Maliligtas ba ang sanggol sa gitna ng ganitong klaseng stress at pagod? O ito ba ang magiging huling sakripisyo ni Wara para sa kanyang nakamit na hustisya? Ang puting liwanag ng delivery room ay tila isang malupit na titig na nagnanais sumuri sa bawat sugat ng kaluluwa ni Valeriana. Sa loob ng silid na yon, kung saan ang amoy ng disinfectant ay humahalo sa malansang amoy ng dugo at pawis, ang bawat segundo ay tila isang habambuhay na pakikipagtuos sa kamatayan.
Nararamdaman ni Wara ang bawat pintig ng kanyang puso sa kanyang mga sentido, isang mabilis at tila nagmamadaling ritmo na sumasabay sa mga tagubilin ng mga doktor. Hinga ng malalim, Valeriana. Kaya mo ito. Isipin mo ang anak mo. Ang boses ni Padre Emil ay nagmumula sa kabilang panig ng pinto. Isang mahinang dasal na pilit na dumidikit sa kanyang kamalayan sa gitna ng bahanang sakit. Ngunit ang sakit na nararamdaman ni Wara ay hindi lamang pisikal. Sa bawat paghilab ng kanyang tiyan, tila muling bumabalik ang bawat sampal ng mga salita ni Seth, ang bawat pangmamata ni Doña Celestina, at ang bawat gabing itinahi niya ang sariling luha sa mga unipormeng pambata. Ang panganganak na ito ay tila ang huling yugto ng kanyang pagbabayad puri, ang paglalabas ng lahat ng lason na itinanim ng mga Alejandro sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng kanyang matinding pag-ungol na hindi na lumalabas sa kanyang bibig, kundi nananatili sa kanyang lalamunan, naramdaman ni Wara ang isang mainit na hawak sa kanyang kamay. Hindi ito ang kamay ni Seth. Ito ay ang matatag at protektadong hawak ni Rafael na pinayagang pumasok sa huling sandali. Sa mga mata ng lalaki, nakita ni Wara ang isang uri ng paggalang na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Huwag kang bibitiw, Wara. Tapos na ang gabi. Isilang mo ang liwanag. Ang bulong ni Rafael, ang kanyang boses, ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat. Sa isang huling at napakabigat na pag-ire, tila nahati ang mundo ni Wara. Isang matinding pakiramdam ng pagluwag ang dumaloy sa kanyang buong katawan, kasunod ng isang matinis na tunog ng buhay na bumabasag sa katahimikan ng silid. Isang iyak na hindi lamang tunog ng isang sanggol, kundi sigaw ng tagumpay laban sa lahat ng mapang-api, isang batang babae. Nang ilapag ang sanggol sa kanyang dibdib, ang init ng balat nito ay tila isang himala na nagpatahimik sa lahat ng ingay sa mundo ni Wara. Ang amoy ng bagong silang na buhay, isang amoy ng gatas at pag-asa, ay dahan-dahang nagpawi sa lahat ng pait ng nakaraan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Wara na ang kanyang mga kamay ay hindi na para sa pagtatahi ng mga basahan, kundi para sa pagyakap sa kanyang sariling mundo. Valeriana, ang boses ni Rafael ay puno ng emosyon habang nakatingin sa mag-ina. Anong ipapangalan mo sa kanya? Tumingin si Wara sa maliit na mukha ng kanyang anak, na ang mga mata ay tila dalawang bituin na kumikinang sa gitna ng madaling araw. Liab! Ang mahinang sagot ni Wara. Dahil sa gitna ng dilim na ibinigay nila sa akin, siya ang apoy na hindi kailanman mamatay. Habang nagaganap ang milagrong ito sa loob ng ospital, sa kabilang bahagi ng lungsod, si Seth Alejandro ay nakaupo sa loob ng isang malamig at madilim na selda. Ang tunog ng rehas na naglalapat ay ang tanging musikang naririnig niya, habang ang bawat alaala ng kanyang karangyaan ay dahan-dahang naglalaho na parang usok. Wala na ang kislap ng mga chandelier. Wala na ang bango ng mamahaling alak. Tanging ang amoy ng pagsisisi at ang anino ng kanyang mga kasalanan ang natitira. Ngunit sa gitna ng kapayapaang nahanap ni Wara, isang balita ang hatid ni Padre Emil pagpasok niya sa silid. Ang kanyang mukha ay seryoso. Hawak ang isang sulat na may selyo ng pamilya Alejandro. Wara, may kailangan kang malaman tungkol kay Doña Celestina. Hindi pa siya tapos. Sa kabila ng pagbagsak ni Seth, may isang huling alas ang matanda na maaaring bumago sa kapalaran ni Liab. Napatigil ang puso ni Wara. Habang yakap ang kanyang anak, naramdaman niya ang muling paglamig ng hangin. Hanggang kailan kailangang lumaban ng isang ina para sa kalayaan ng kanyang anak? At ano ang nakatago sa huling banta ng reyna ng mga Alejandro na nagbabantay sa dilim? Ang amoy ng mga sariwang bulaklak na padala ng mga inang natulungan ng silong ina ay dahan-dahang humalo sa amoy ng bagong paligong sanggol sa loob ng silid ng ospital. Yakap-yakap ni Valeriana si Liab. Ang kanyang bawat paghinga ay tila isang pasasalamat sa langit
para sa himalang hawak niya sa kanyang mga bisig. Ang bintana ay bahagyang nakabukas, hinahayaan ang malamig na hangin ng madaling araw na pumasok at haplusin ang kanyang balat, na tila ba ang buong mundo ay nakikigalak sa kanyang muling pagsilang. Ngunit ang kapayapaang ito ay panandali ang naglaho nang marinig ni Wara ang marahang pagbukas ng pinto. Inasahan niya si Rafael o si Padre Emil, ngunit ang figurang pumasok ay tila isang multo mula sa kanyang madilim na nakaraan. Si Doña Celestina ay nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang dating marangal na anyo ay tila naluoy na. Ang kanyang mga mata ay malalim ang itim na bilog at ang kanyang balat ay tila papel na nalukot sa tindi ng stress. Sa kabila nito, ang kanyang baba ay nananatiling nakataas, isang huling pagtatangka na kumapit sa isang kapangyarihang matagal nang gumuho. Anong ginagawa niyo rito? Ang boses ni Wara ay mahinahon, walang galit, ngunit may lalim na tila isang pader na hindi na kayang tibagin ng anumang pananakot. Dahan-dahang lumapit ang matanda. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling sapatos sa sahig ay tila mga huling tibok ng isang orasan na malapit nang huminto. Narito ako para sa apo ko, Valeriana. Isang Alejandro ang batang iyan. Hindi ko hahayaang lumaki siya sa Quiapo, sa gitna ng dumi at hirap. I have the best lawyers, and I will make sure the court sees that you are unfit to raise a child of our bloodline. Isang mapait na ngiti ang sumilip sa mga labi ni Wara habang hinihimas ang malambot na pisngi ni Liab. Bloodline? Ang tinutukoy niyo po ba ay ang dugo ng mga taong nagnanakaw sa mga mahihirap? Ang dugo ng asawang itinapon ako sa semento habang nag-aagaw buhay ako? Inilabas ni Doña Celestina ang isang envelope mula sa kanyang bag. Ito ay dokumento ng pagkilala ni Seth sa bata. Bilang ama, may karapatan siya, and as his mother, I will fight for my son's legacy. Huwag mong isipin na dahil nasa bilangguan si Seth, ay tapos na ang lahat. Perahan mo na lang ito, Wara. Sabihin mo ang halaga at iwan mo ang bata sa amin. Bago pa makasagot si Wara, bumukas ng tuluyan ng pinto at pumasok si Attorney Rafael Villarreal. Kasunod si Padre Emil. Ang aura ni Rafael ay tila isang dambuhalang anino na lumamon sa natitirang tapang ng matanda. Ipagpaumanhin niyo, Doña Celestina, ngunit huli na ang inyong pagdating. Ang boses ni Rafael ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa buong silid. Kasama ng mga dokumento ng korupsyon ni Seth, lumabas din ang mga ebidensya ng inyong pakikibahagi sa paglilipat ng mga pondo ng Silong Ina patungo sa inyong mga offshore accounts. Ang warrant of arrest para sa inyo ay kasalukuyan ng ipinapatupad. Tila nawalan ng hangin sa bagaang matanda. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang envelope na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Ang tunog nito ay tila isang huling hininga ng pamilya Alejandro. Sa labas ng pinto, naririnig na ang mahinang yabag ng mga opisyal na naghihintay na dalhin siya. Tumingin si Wara kay Doña Celestina, hindi nang may paghihiganti, kundi nang may matinding awa. Ang batang ito ay hindi Alejandro, Doña. Siya ay isang Vergara, at hindi kailanman magiging sapat ang inyong pera para palitan ang pagmamahal na ipinagkait niyo sa amin. Habang dinadala si Doña Celestina palabas, ang katahimikan sa silid ay tila naging isang banal na sandali. Lumapit si Rafael kay Wara at dahan-dahang hinawakan ang maliit na kamay ni Liab. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, ang lahat ng tahi ng kahapon ay tila tuluyan ng naghilom. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng selda, nakatitig si Seth sa isang maliit na dyaryo kung saan nakalathala ang larawan ni Valeriana bilang patron ng taon. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa papel. Humahalo sa tinta ng mukha ng babaeng dati ay itinuturing niyang basura, ngunit ngayon ay nagniningning na tila isang tunay na reyna. Ang bawat rehas na nakapaligid sa kanya
ay tila mga anino ng bawat pagkakataong sinayang niya para sa isang huwad na korona. Hinalikan ni Wara ang noo ni Liayab. Malaya na tayo anak, malaya na tayo. Habang ang araw ay tuluyang sumisikat sa labas ng ospital, isang panibagong pahina ang nagsimulang isulat sa buhay ni Valeriana. Ngunit sa gitna ng kanyang kaligayahan, isang lihim na sulyap mula kay Rafael ang nagpahiwatig na ang kanilang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Mayroon pa bang huling twist na naghihintay sa labas ng mga pader ng ospital? O ito na ang tunay na dulo ng bahaghari? Lumipas ang 5 taon. Ang mga kalsada ng Quiapo ay nananatiling maingay at puno ng buhay. Ngunit sa loob ng bagong gusali ng Silong Ina Foundation, ang katahimikan ay puno ng kapayapaan at pag-asa. Ang amoy ng sariwang kape at ang halimuyak ng mga bagong tahi na tela ay humahalo sa banayad na sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana. Ang bawat tunog ng mga makinang pantahi na sabay-sabay na gumagalaw ay hindi na ritmo ng pagdurusa at puyat. Ito na ang awit ng mga inang muling bumabangon. Bawat kumpas ng karayom ay nagtatahi ng mga pangarap na dati ay itinuring na basahan. Sa gitna ng malawak na silid, nakatayo si Valeriana habang pinagmamasdan ang mga kababaihang tinuturuan niya. Wala na ang pamamaga sa kanyang mga mata, wala na ang panginginig sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa isang uri ng kagandahang hindi kayang bilhin ng anumang alahas. Isang kagandahang nagmumula sa pagiging buo at malaya. Ang kanyang suot na simpleng bestidong gawa sa koton ay mas marangal pa sa paningin ng marami kaysa sa anumang gown na gawa sa seda. Isang maliit na batang babae na may kulot na buhok ang mabilis na tumakbo patungo sa kanya. Ang bawat hakbang nito sa makintab na sahig ay puno ng sigla. Nanay, tingnan mo ang ginawa ko. Marunong na rin akong gumuhit ng bituin. Ang masayang sigaw ni Liab. Ang kanyang tawa ay tila isang uyayi na nagpapalaya sa lahat ng mga anino ng nakaraan ni Wara. Binuhat ni Wara ang kanyang anak. Ang init ng yakap nito, ang tunay na koronang matagal na niyang hinahanap. Sa kabilang dako ng silid, nakatayo si Attorney Rafael Villarreal kasama si Padre Emil. Ang bawat sulyap ni Rafael kay Wara ay puno ng paghanga at isang uri ng pagmamahal na marunong maghintay. Hindi nila kailangang magmadali. Ang bawat pagtango at bawat ngiting ipinagpapalit nila ay sapat na upang malaman na may panibagong kwentong dahan-dahang hinahabi ang tadhana para sa kanilang dalawa. Isang kwentong puno ng respeto at pag-aalaga. Nakarating kay Wara ang balita na si Seth ay malapit na ring lumabas ng bilangguan. Ngunit ang balitang ito ay hindi na nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib. Ang poot na dati ay sumasakal sa kanya ay pinalitan na ng isang malalim na pag-unawa. Pinatawad na ba niya si Seth? Pinatawad niya ang kanyang asawa, hindi dahil karapat-dapat ito sa kapatawaran, kundi dahil ang kanyang sariling puso ay karapat-dapat sa katahimikan. Ang anino ni Seth ay isa na lamang malungkot na paalala ng isang paglalakbay na nagturo sa kanya kung gaano siya kalakas. Tumingala si Wara sa nakasabit na litrato ng kanyang mga magulang sa dingding ng center. Sa ilalim nito ay nakalagay ang stethoscope ng kanyang ama na dahan-dahang ipinaayos ni Rafael. Natapos ko na ang tahi-tatay, bulong ni Wara sa kanyang isipan. Hindi na ako ang mananahing nagtatago sa dilim. Ako na ang inang lumalakad sa liwanag. Habang lumulubog ang araw sa likod ng simbahan ng Quiapo, ang tunog ng bawat kampana ay tila isang pagbabasbas para sa lahat ng mga pusong nagmahal, nasaktan at muling naghilom. Sa dulo ng lahat, natutunan ni Valeriana na ang tunay na korona ng isang ina ay hindi gawa sa ginto o diamante. Ito ay gawa sa bawat sakripisyong hindi kailanman nagreklamo, sa bawat luhang naging pataba ng pag-asa, at sa bawat yakap na nagsasabing kahit anong mangyari, ang pag-ibig na tapat ay laging makakahanap ng daan pauwi sa kapayapaan.
Ang mahabang gabi ay tapos na at sa gitna ng bagong umaga, si Valeriana Vergara ay hindi na lamang isang anino. Siya ang liwanag na nagbibigay buhay sa lahat ng kanyang mahahawakan.